Pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa ilalim ng sermon na may titulong, Ang Diyos ang aking kayamanan. Alam na alam natin ito, pero sa araw na ito, muli nating itong isipin, bakit ang Diyos ang aking kayamanan? Sa Genesis chapter 1, nasusulat na nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ano ang kalagayan ng lupa noong nilikha ito? Hindi ba't nasusulat na ang lupa ay walang laman? Ibig sabihin, walang kahit na ano. Ito ay walang laman. Pero sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag, at nalikha ang liwanag at ang kadiliman. Sa mundo kung saan walang umiiral, nilikha ng Diyos ang mga ibon sa himpapawid, mga isda sa dagat, mga hayop sa lupa, mga punong kahoy at mga bulaklak. At sa huli, nilikha niya ang tao para pamahalaan ang mga ito. Ang ating Diyos ang siyang nagpupuno sa walang laman na lupa. Kung gayon, ang Diyos ay ating ano? Siya ang aking kayamanan. Siya ang ating kayamanan. Hindi ba't nalikha ang lahat ng bagay dahil sa Diyos? Nagsisikap tayo at nagdarasal para ipalaganap ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa. Gayunman, ano ang sitwasyon saan man tayo magpunta? Pag tiningnan natin ang mga panlabas na kalagayan natin, tila nagkukulang ito sa lahat ng bagay. Hindi rin tayo mahusay sa pagsasalita ng ibang mga wika. Inaaral natin ng kaunti ang ibang mga wika para maipangaral ang Ebanghelyo at para mabilis nating maibahagi ang salita ng Diyos. Ang lahat ng kalagayan natin ay mukhang nagkukulang sa lahat ng bagay. Ganito ang kalagayan ng ating gawain ng Ebanghelyo sa Amerika noong una. Walang kahit na ano, walang mga kamag-anak ni mga kaibigan. Naging mahirap ang lahat. Nang panahong iyon, nagtanong sa amin ang branch manager ng isang lokal na bangko. Ano ang nagdala sa inyo dito? Sumagot ako, natural lang na nandito ako para mangaral dahil isa akong pastor, hindi ba? Sinabi niya, ang lugar na ito ay puno na ng mga simbahang Koreano, kaya huli na ang lahat para mangaral. Hindi ba mas mabuti para sa isang batang pastor na gaya mo na magpatakbo na lang ng isang simbahan sa Korea sa halip na dumanas ng paghihirap dito? Gayunman, noong panahong iyon, sinabi ko sa kanya, ipapakita ko sa iyo kung gaano kaunlad ang aming Church of God sa Estados Unidos sa susunod na 5 taon. Sinabi ng kanyang mga mata na, hindi ba't ang binatang ito na hindi nauunawaan ang lokal na sitwasyon ay tila padalos-dalos? Gayunman, sa pagpapala ng Diyos, ang Ebanghelyo na nagsimula sa California ay mabilis na naipangaral sa Chicago at sa New York. Sa pasimula, ito ay walang laman, walang gumabay sa amin. Sa lupang walang laman, kung saan walang kahit na ano, nilikha ng Diyos ang mga bundok, ang mga parang, ang mga dagat, at ang lahat ng uri ng buhay na nilalang tulad ng mga isda, mga ibon, mga hayop at mga puno. Hindi ba't naniniwala tayo sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay mula sa wala? Hindi ba't dahil sa kanyang utos kaya tayo nangaral ng Ebanghelyo? Kung gagawa lang tayo ng may pisikal na pananaw, ang gawain ay magiging nakapapagod at tayo ay manghihina. Gayunman, pag may sapat tayong kaalaman tungkol sa Diyos, pahihintulutan tayo ng Diyos na mamunga kahit na walang tumutulong sa atin.
Sa ganitong paraan, hindi ba't marami na ngayon ang mga miyembro ng Zion sa Estados Unidos? Gayon din sa Peru, sa Timog Amerika. Noong nagsimula tayo, walang kahit na ano. Nagsimula ang ebanghelyo sa isang hamak na lugar gaya sa itaas na silid ni Marcos. Pero patuloy itong pinalaki ng Diyos. Higit pa rito, mula doon, pinahintulutan tayo ng Diyos na ipalaganap ang ebanghelyo sa buong Timog Amerika. Kaya, ang tunay na mahalaga ay kung kasama natin ang Diyos o hindi. Hindi tayo dapat napanghinaan ng loob dahil sa mga kapaligiran. Laging pinupuno ng Diyos ang mga ganitong kapaligiran ng kanyang kasaganaan. Ano ang nangyari sa bato na tumama sa rebulto? Hindi ba't nasusulat na pinuno nito ang buong lupa? Ang bato na natibag mula sa bundok, hindi ba't ang bato na ito ay kumakatawan kay Kristo? Ang mundo ng ebanghelyo na nililikha ni Kristo ay puno ng biyaya ng Diyos. Minamarkahan ng taong ito ang ika-61 anibersaryo ng ating simbahan. Hindi ba't ito ay tulad ng pagdaan ng ika-60 kaarawan? Sinimulan ni na Ama at Ina ang ebanghelyo sa isang maliit na lugar, gaya ng itaas na silid ni Marcos. Gayunman, sinasabi nila lagi na ang ebanghelyong ito ay maipapangaral sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Nang sinabi iyon ni Ama, sa mga panahong wala tayong kahit na anuman, walang nakaunawa nito. Akala natin nagagawa lang ang Diyos ng himala. Gaya ng isang butil na mais na pumuputok at agad na nagiging popcorn na ilang beses na mas malaki. Inisip natin na magkakaroon kaya ng biglaang pagbabago? Gayunman, dumating ang Diyos sa mundong ito na walang laman at isa-isang ipinangaral ang ebanghelyo. Ngayon, wala ni isang lungsod sa Korea na walang Church of God. Bukod pa rito, pinagkalooban tayo ng Diyos ng pagkakataon na mangaral sa buong mundo. Dapat nating iukit ang biyayang ito sa ating mga puso. Kung gayon, kung pupunta kayo sa ibang mga bansa para mangaral, hindi nyo dapat naisiping, bakit wala pang simbahan dito? Kundi sa halip, dapat nyong isiping, hinahanda ng Diyos ang lugar na ito para mapunan ng sagana. Sino man ang humayo, hinanda na ng Diyos ang lahat ng bagay. Iyon ang patutunguhan natin ngayon. Kahit na tila wala pang nagagawa na kahit ano, pinuno na ng Diyos ang lahat ng bagay at sinabing, gawin niyo ang gawain ng pagpuno at kayo ay tatanggap ng pagpapala. Kahit na ginawa na ng Diyos ang lahat ng bagay, pinapalabas niya na tila tayo ang gumagawa nito. Kaya umaasa ako na maaalala niyo na ang mundo ay mapupuno alinsunod sa salita ng Diyos. Tingnan natin ang Genesis chapter 1, verse 1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Ang sabihing walang anyo ang lupa ay nangangahulugan na ito ay walang laman. Sa verse 3, tingnan natin kung paano unti-unting pinuno ng Diyos ang lupa. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng unang araw. Hindi ba't unti-unti niyang binabago ang walang laman na mundo sa isang mundo ng buhay? Kahit nalantad kayo sa mga ganitong kapaligiran, huwag niyong tingnan ang kawalan ng laman nito. Kung magpapatuloy kayo ng may pananampalataya, matutupad ang lahat ayon sa inyong pananampalataya. Buksan natin ang Exodus chapter 16. Sa Exodus chapter 16 verse 1, nasusulat,
Sila'y naglakbay mula sa Elim at ang buong kapulungan ng bayan ng Israel ay dumating sa ilang ng Sin na nasa pagitan ng Elim at Sinai. Nang ika-15 araw ng ikalawang buwan, pagkatapos na sila'y umalis sa lupain ng Ehipto. Dahil umalis sila sa Ramses ng ika-15 araw ng unang buwan, eksaktong 1 buwan ang lumipas mula nang lumabas sila ng Ehipto. Tingnan natin ang verse 2. Nagreklamo ang buong kapulungan ng bayan ng Israel laban kina Moises at Aaron sa ilang. Sinabi ng mga anak ni Israel sa kanila, namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, nang kami ay maupo sa tabi ng mga palayok ng karne at kumain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito upang patayin sa gutom ang buong kapulungang ito. Kahit na mabagal ang lakad ng isang tao, ang paglalakbay mula sa Ehipto patungong Kanaan ay maaaring umabot lang ng halos 10 araw. Kung kaya't naghanda sila ng sapat na pagkain para sa 1 buwan, pero kahit 1 buwan na ang lumipas, malayo pa rin ang kailangan nilang lakbayin. Mga kapatid, bakit sa tingin nyo nagreklamo ang mga tao? Natakot sila dahil sila ay nasa isang lugar na walang kahit na ano. Sa huli, lumabas ang mga reklamo nila. Bakit mo kami dinala sa ilang na ito upang patayin sa gutom? Ang bayan ay nagreklamo laban kina Moises, Aaron at sa mga pinuno. Ito ay hindi dahil sa hindi nila nalalaman ang kapangyarihan ng Diyos. Nasaksihan nila ang 10 salot sa Ehipto. Nasaksihan nila ang paghawi ng dagat na pula. Naranasan nila ang mga kamanghamanghang bagay na hindi kayang gawin ng mga tao. Sa kabila nito, nilamon sila ng takot dahil wala silang kahit na ano. Ito ay nagdulot ng matinding pagkabagabag sa kanilang mga puso at humantong sa pagkabalisa. Pag nagpunta tayo sa ibang bansa o sa isang lugar para mangaral ng ebanghelyo, maaari nating isiping, wala akong kakilala rito o wala ni isang miyembro sa lugar na ito. Ang salitang wala ay nagdudulot ng takot. Mga kapatid, hindi ba't ipinapangaral natin ang ebanghelyo sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, sinusunod ang utos ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay mula sa wala? Dapat tayong maniwala na ang Diyos na iyon ay kasama natin at na isinasaayos niya ang lahat ng bagay para maisagawa natin ang mga ito. Gayunman, hindi iyon nakita ng mga Israelita. Kahit na nasaksihan nila ang maraming himala, sa sandaling hindi nila ito naunawaan, inisip nilang wala tayong kahit na ano. Nagdulot ito ng takot at ang takot na ito ang naging dahilan kaya sila nagbulong-bulungan. Dapat tayong maniwala na laging may hinahanda ang Diyos sa mga lugar na tila walang kahit na ano. Saan kaya sila makakahanap ng tubig sa gitna ng disyerto? Kahit pagkain ay wala rin sila. Ang populasyon ng mga Israelita ay mahigit 3 milyon. May mga tupa, baka at iba pang hayop. Paano nila pakakainin ang mga ito? Kung iisipin, ang lahat ng ito ay mukhang napakahirap at napakalungkot. Sa mga panahong gaya nito, hindi ba't kailangan magkaroon ng pananampalataya sa Diyos na tagapaglikha sa halip na magreklamo? Hindi ba't dahil hindi nila lubos na nakikilala ang Diyos kaya't nagsimula silang magbulong-bulungan? Ang Diyos ay nagsimulang lumikha ng isang bagay mula sa isang mundong walang laman. Dahil wala silang pagkain, binigyan sila ng Diyos ng mana araw-araw, kaya hindi sila kailanman nagutom. Paano naman ang tubig? Pinaagos ng Diyos ang mga bukal para hindi na sila mauhaw kailanman. Sa isang kapaligiran na walang kahit na ano, sino ang makakagawa ng mga ganitong bagay? Ito ay ang ating Diyos. Tunay nga na ang Diyos ang aking kayamanan.
Siya ang ating kayamanan. 나의 보배요. Kahit na inaangkin nating naglilingkod tayo sa Diyos, tila napaka-ignorante natin patungkol sa Diyos. Isipin ang mga Israelita. Hindi dahil sa kabaitan, 400여 년 동안 kaya sila pinalaya ng hari ng Ehipto pagkatapos na mahigit 400 taon na pagkaalipin. 않습니까? 하나님께서 Matapos maranasan ng Faraon ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng 10 salot, 이스라엘 백성 naunawaan niya na ang mga sakuna ay sasapit sa kanyang kaharian kung hindi niya palalayain ang mga Israelita. 또 Hindi ba't dahil sa takot kaya niya pinalaya ang mga ito? 풀어준 것 아니겠습니까? Hindi ba alam ng mga Israelita ang tungkol sa 10 himalang iyon? 몰랐습니까? Alam nilang lahat iyon. 홍해를 건너 Nang tumawid sila sa dagat na pula, hindi ba nila nakita na ang tubig ay tumayo na parang pader? 못 보고 그냥 걷는 것입니까? Nakita nila ang lahat ng ito. 다 경험했고 Sa kabila ng lahat ng naranasan nila, natakot sila nang harapin nila ang disyerto. 환경을 만나니까 두려움이 생긴 겁니다. Noong una naming ipinangaral ang Ebanghelyo sa Europa, sa Estados Unidos at sa Timog Amerika, wala kaming kahit na ano. 아무것도 없습니다. 아무 Tila walang sino mang nasa panig namin. 그러나 그곳 Gayunman, sino ang laging naroroon? Ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay mula sa wala ay lagi nating kasama, nagsasabing, kahit na tila wala itong laman ngayon, ito ay mapupuno sa lalong madaling panahon. 말씀을 계속 우리에게 전해 오신 것입니다. Nang may ganitong pananampalataya na itatag ang mga simbahan sa Timog Amerika, Hilagang Amerika at Gitnang Amerika rin. 북미의 교회 Nang may ganitong pananampalataya, ang Ebanghelyo ay naipangaral sa Korea at sa Europa. Nang may ganitong pananampalataya, ang Ebanghelyo ay naipangaral sa buong Asya at Afrika. Mga kapatid, habang nagpapatuloy ang mga bagay na ito, 곳곳에 ano ang nangyayari sa ating Zion sa buong mundo? Hindi ba't pinupuno nito ang mundo ngayon gaya ng ipinangako ng Diyos? 않습니까? Maaaring sabihin ng ilan na wala pa ni isang Zion sa bayang ito. Ano ang mangyayari sa lugar na iyon na walang laman? Hindi na magtatagal ay mapupuno na ito. 하나님의 그 말씀을 Nang nagpatuloy tayo na may kaisipang puno ng pananampalataya, 중심으로 inuukit ang mga salita ng Diyos na mangyayari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya, ang mga anak ng Zion ay nahanap. 전부 있었고 하늘에서 Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang maluwalhating gawain na paggabay 갖고 있는 sa mga tinapon mula sa langit dito sa lupa na magsisi at magbalik kina Ama at Ina. 하나님께서 허락하셨다. Dapat nating isaisip ito. 하셔야 되겠습니다. Kung gayon, ano ang Diyos para sa atin? 언제나 우리의 Siya ang ating kayamanan. 보배십니다. Dapat nakilala natin ang Diyos. At hindi natin dapat nakalimutan ang ginawa niya para sa atin. 안 됩니다. Dapat natin pakatandaan ito. 이 공한 Kahit na tila ang mundo ay walang laman, pinuno ito ng Diyos ng mga bundok, mga parang, mga halaman at ng mga hayop. 이 지금은 Kaya kahit na wala tayong nakikita ngayon, mapupuno ito. 관여할 공간이 절대 아니다는 것. Kung hindi, hindi na sana tayo ipinadala ng Diyos. 않습니다. May mga magulang ba na ipapadala ang maliliit nilang anak sa isang lugar na may maraming problema? Hindi. 그럼 Dahil may libo-libong pagkakataon para tumanggap ng mga pagpapala, sinabi niya, humayo kayo at gawin niyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng bagay na iniutos ko sa inyo. Sinabi niya na naghihintay sila sa atin. Ito ay gaya ng 100 na puno ng nyebe pero wala ni isang bakas ng paa ang naiwan. Kaya sinasabi sa atin ng Diyos na dapat tayong mag-iwan ng unang bakas ng mga paa. 이래서 하나님 Hindi ba't ito ang dahilan kaya ibinigay sa atin ng Diyos ang pagkakataong ito? 우리 마태복음 Tingnan natin ang Matthew chapter 28. Tingnan natin ang Matthew chapter 28 verse 18. 18절의 말씀 Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. 내게 주셨으니 Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 침례를 주고 At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. 함께 있으리라 하시니라 하고 있습니다.
하나님 Kung kasama natin ang Diyos, ano ang bagay na maaari nating katakutan? 우리에게 무슨 두려움이 있겠습니까? Ang Diyos ang ating kayamanan. Ang ilang tao ay nagtatanong, kung maniniwala ka sa Diyos, magkakaroon ka ba ng tinapay? Gayunman, magkakaroon kayo ng tinapay, magkakaroon din kayo ng tubig kahit bilang isang regalo at ng iba pang mga bagay. Dahil ang mga tao sa mundo ay hindi nakikilala ang Diyos at hindi pa nararanasan ang kanyang mga gawa, 하신 일들을 경험하지 못해 madalas tayo nakakarinig ng mga ganitong bagay mula sa kanila. 나오고 있습니다만 Kaya dapat nating alamin ang gawaing isinasagawa ng Diyos. 우리가 한번 찾아보도록 하겠습니다. Tingnan natin ang John chapter 6 verse 9. 함께 보겠습니다. Sa John chapter 6 verse 9, nasusulat, 말씀 보시면 may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit gaano na ang mga ito sa ganito karaming mga tao? 얼마나 되게 삼나이까? 자, Dito, makikita na 5,000 katao ang buong araw na sumusunod kay Jesus nang hindi kumakain. 예수님을 Naawa si Jesus sa kanila, kaya hiniling niya sa kanyang mga alagad na bigyan sila ng makakain. 되겠는데 Sumagot sila, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. 물고기 2마리밖에는 가진 음식이 없나요? Gaano na ang mga ito sa 5,000 katao? 우리에게 이것이 얼마나 Kung ang isang tinapay na sibada ay para sa isang tao, ang 5 tinapay ay para sa 5 katao. At kung ang isang isda ay para sa isang tao, ang 2 isda ay para sa 2 katao. Sa kabuuan, 7 katao lang ang mapapakain nito. Kung gayon, paano nito nagawang pakainin ang 5,000 katao? Ang nakikita lang ng mga alagad noon ay ang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Pero pinaupo sila ni Jesus, binasbasa ng mga pagkain 사하시고 at binigyan sila ng masaganang pagkain. 음식을 제공했습니다. Gaano karaming kain ng mga lumabis na pagkain ang natira pagkatapos kumain ang lahat hanggang sa mabusog sila? 12광주리에 Nakapuno sila ng 12 kain. 우리 하나님 Ang ating Diyos ay ang Diyos na laging lumilikha ng isang bagay mula sa wala. 하나님이십니다. 아무것도 없어도 Kahit sa mga sitwasyon kung saan tila imposible ang isang bagay, 언제나 kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. 오셨습니다. Tayo ay nagkukulang sa lahat ng bagay. 부족했습니다. Minsan ay kulang ang mga manggagawa at kulang din ang mga simbahan. 부족한 것 Pero pinuno ng Diyos ang buong mundo ng simbahan gaya ng propesiya. 이 교회를 가득히 또 채워 주셨고 예언대로 Ang lupa ay walang anyo at walang laman. 비어 있더라. Gaya ng pinuno ng Diyos ang walang laman na lupa ng lahat ng uri ng bagay. Pinupuno rin ng Diyos ang buong mundo ng mga salita ng Ebanghelyo. 가득히 하나님께서 채워 주시고 계십니다. 그리고 Sinabi rin niya sa atin na, humayo kayo at gawin niyong alagad ang lahat ng bansa. 모든 족속으로 제자를 삼아 Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 내가 너희에게 분부한 At turuan silang sundin ang lahat ng bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. 함께 할 것이다. 이 하나님이 우리의 하나님, Hindi ba't ang Diyos na ito, ang ating Diyos, ang tagapaglikha na namamahala sa buong sansinukob? 창조주 대신 하나님 아니시겠습니까? Ang Diyos na ito ang sinasamba natin. 우리가 지금 모시고 있습니다. Ang Diyos ba na dumating sa unang pagkakataon ay iba sa Diyos na dumating sa ikalawang pagkakataon? Ang Diyos ba sa panahon ng Espiritu Santo ay iba sa Diyos sa panahon ng Ama o ng Anak? Ang Diyos na iyon ay pareho lang. Ang Diyos na naghawi sa dagat na pula sa pamamagitan ni Moises ay ang ating Diyos. 우리의 하나님이십니다. Ang Diyos na nagpakain ng 5,000 katao ng 5 tinapay ng sibada at 2 isda ay ang ating Diyos. Kailangan nating maunawaan kung anong uri ng Diyos ang ating sinasamba. 잘 알게 될 때에 Higit pa rito, hindi ba't dapat tayong maniwala na ang lahat ng bagay ay magiging masagana kahit na ang ating kasalukuyang kalagayan ay tila nagkukulang o mahirap? 언제나 믿어야 되지 않겠습니까? Tingnan natin ang Job chapter 22 verse 21. Tingnan natin ang chapter 22 verse 21. 2장 21절의 말씀 보시면 Sumang-ayon ka sa Diyos at ikaw ay mapapayapa at ang mabuti ay darating sa iyo.
iyong tanggapin ang turo mula sa kanyang bibig at ilagak mo ang kanyang mga salita sa iyong puso. Kapag ikaw ay ano? Manunumbalik sa makapangyarihan sa lahat at magpapakumbaba ka kung iyong ilalayo ang kasamaan mula sa iyong mga tolda. Hindi pagpapalain ang isang tao kung siya ay napupuno ng kasamaan at masama ang pag-iisip o namumuhay laban sa kalooban ng Diyos. At kung hindi tayo ganito, sinabi ng Diyos na pagpapalain niya tayo. Verse 24. At ilagay mo ang iyong kayamanan sa alabok at ang ginto ng Ophir sa gitna ng mga bato ng mga batis, at ang makapangyarihan sa lahat ay magiging iyong kayamanan at mahalagang pilak sa iyo. Sapagkat ikaw ay magagalak nga ng iyong sarili sa makapangyarihan sa lahat at iyong itataas ang iyong mukha sa Diyos. Ikaw ay dadalangin sa Kanya at Kanyang didinggin ka at iyong babayaran ang iyong mga panata. Ikaw na may magpapasya ng isang bagay at ito'y matatatag sa iyo at liwanag ay sisilang sa iyong mga daan. Verse 29. Pagka inilulugmok kanila ay iyong sasabihin, magpakataas at ililigtas niya ang mapagpakumbabang tao. Kanyang ililigtas pati ng hindi banal. Oo, siya'y maliligtas sa kalinisan ng iyong mga kamay. Ang Diyos ang ating kayamanan. Para maipangaral ang Ebanghelyo sa maraming bansa, ang lahat ay masikap na nagdarasal at gumagawa bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Gayunman, kung ipapangaral natin ang Ebanghelyo nang hindi nalalaman ang kapangyarihan ng Diyos, ang isang araw ay magiging isang mahirap na araw at ang isang buwan ay magiging isang napakahirap na buwan. Ang Diyos ay nagpasya at nagplano na ayon sa kanyang kalooban. Alinsunod sa plano ng kaligtasan ng Diyos, dapat tayong humayo at gawin nating alagad ang lahat ng bansa. Bautismohan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng iniutos sa atin ng Diyos. Ito ang ating papel. Habang nagsasagawa ng gawain ng Ebanghelyo, sa tuwing nakakaramdam tayo na para bang may kulang, manalangin tayo sa Diyos na laging pinupuno ang mga pagkukulang. Umaasa ako na ang paraang ito ay gagabay sa atin sa buong taon. Bilang pag-alaala sa araw ng pagpalangit ni Ama, bumisita ako sa Busan, Ulsan at Gyeongsangnam-do kasama si Ina. Sa tuwing nakakasama ko ang mga miyembro na sumasamba dati sa isang maliit na lugar, gaya ng itaas na silid ni Marcos, labis akong naaantig. Kailan sila nakapagtatag ng napakaraming Zion sa Ulsan? Kailan sila nakahanap ng napakaraming miyembro sa Busan? Tinutupad ng ating makalangit na Ama at Ina ang kanilang pangako nang hindi ito binabago. Gaya ng sinabi nila na itatatag ang simbahan saan man dapat na makarating ang simbahan. Para naman sa mga may maliliit na lugar, pinalalaki nila ito gaya ng sinabi ng Diyos na iyong palakihin ang dako ng iyong tolda. Sa tuwing titingnan natin ang kamanghamanghang gawain ng Diyos, napapaisip tayo, tunay nga na ang Diyos ang aking kayamanan. Tanging ang Diyos na tagapaglikha ang may kakayahang lumikha ng mundo na may laman mula sa mundo na walang laman. Kaya biglang pumasok sa isipan ko ang mga salita sa Job chapter 22. Dapat nating dalhin ang kayamanang ito sa ating bulsa, pero puno na ito ng mga makamundong bagay. Kaya wala nang puwang para sa Diyos. Pag pinaglilingkuran natin ng Diyos, dapat nating itakwil ang lahat ng bagay na makamundo, walang kabuluhan, at mga bagay na pansamantala lang at tumuon sa Kanyang salita. Tinatanong ang mga sarili, ano ang mensahe na nais na iparating sa atin ng Diyos ngayon? Kung mamumuhay tayo ayon sa patnubay ni na Ama at Ina, naniniwala ako na ang lahat ng kapamilya ng Zion ay magiging masaya sa bawat taon, sa bawat buwan, at sa bawat araw na napupuno ng biyaya. 2,000 taong nakalilipas, pinopesiya na ng Diyos na ang Ebanghelyong ito ay maipapangaral sa buong mundo.
해놓으신 일이 at ito ay natutupad na ngayon. 실현이 되고 이루어져 가고 있는 것입니다. Naunawaan ko na walang imposible. 그래서 Ang ibanghelyong ito ay ipinapangaral sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ang isang araw ay may 1,440 minuto, kaya sa loob ng 100 araw may 144,000 minuto. 그런 시간을 Paano tayo dapat na magpalipas ng ganito kahabang oras? Pakiusap, pag-isipan ito ng mabuti. Huwag niyong aksayahin ang oras na ito. 아버지를 생각 Isipin natin ang tungkol sa ating ama at ating ina at muling iukit sa ating mga puso ang dakilang kapangyarihan ng Diyos 사람이 살 수 na 있는 nakapagpabago sa walang laman na lupang ito sa isang mundo ng buhay. 능력을 우리 마음 가운데 다시 한번 새기시면서 Maniwala tayo na sa mga salita ni na ama at ina, 없는 이런 세계도 ang spiritual na disyertong ito 고통산 ay magbabago sa isang hardin na may mga bulaklak 것이고 kung saan umaagos ang mga bukal ng buhay at nananahan ang lahat ng uri ng buhay na nilalang. 우리가 또 굳게 믿고 확신하고 Punuin natin ng salita ng Diyos ang ating mga tahanan. Punuin natin ng salita ng Diyos ang ating mga simbahan. Punuin natin ng salita ng Diyos ang ating mga komunidad. At punuin natin maging ang ating bansa ng salita ng Diyos. 말씀으로 가득 채워 Umaasa ako na ang taong ito ay tunay na pagpapalain. Hindi ito isang papel na kayang gampanan ng kahit sino lang. Itinalaga ang papel na ito sa mga bida at walang ekstra ang makakagawa nito. 신에서 할 수가 없는 일입니다. Ang papel na ito ay dapat nating gampanan. Kaya hinihikayat ko ang ating mga miyembro ng Zion na huwag mag-alinlangan na buksan ang kanilang mga mata 세상을 향해서 at buong lakas na hipa ng trumpeta ng Ibanghelyo ng Diyos. 우리 시온의 가족들 다 Dito, nais kong tapusin ang sermon na ito. 마치도록 하겠습니다. Maraming salamat.